Sis, yung balakang inject safe ba yan? So, hi sa'yo ka, Diyosa. So, ayan, sorry sa itsura ko. Minom ko ng tubig, then natapunan ako. So, wag nyo na lang pansinin. So, ayan, sasagot sana ako ng question. Tinatanong niya kasi kung ano daw yung gamit kong skincare sa face ko. So, siguro 2-in-1 na natin. Para sa'yo na rin yung video na to. Habang ina-apply ko yung skincare ko, syempre, sagutin na rin natin yung question ng ating ka-Diyosa. So, kung yung balakang daw ba ay safe kung inject siya. Well, ka-Diyosa, to tell you honestly, yung balakang ko ay gawa siya since 2012 pa. So, same ng question mo, inject po siya kasi wala naman akong pampasilikon during that time. And also, mostly naman sa mga trans ay pa-inject din yung gawa ng mga balakang nila. Pero siguro yung mga nakakaluwag-luwag, ayan, mga siguro silicone implant sila or yung transpat, yung kinukuha yung taba sa parte ng katawan mo, din nilalagay nila sa balakang at puwet nila. Pero to tell you honestly, yun sa akin ay inject din. And regarding sa material, kasi may nagko-comment dyan, pwede daw ba yung hyaluronic acid? Well, kung babalik kayo 12 years ago, 12 years ago? Hindi, I mean, 2012 kasi siya ginawa eh. So ayan, kung babalik tayo way back 2012, bibihira pa po ang nagpapasilicone implant na balakang kasi nga sobrang pricey siya. And mostly sa amin during that time ay inject talaga. And regarding sa gamot, hindi ko sure kung ano talaga yung totoong nilagay. Pero as of now, okay pa naman siya sa awa ng Diyos. But of course, sooner or later, siguro naman alam kong ako yung nagpalagay nito. So, iti-take ko yung risk kung ano ba yung possible na mangyari sa kanya in the near future, and wala akong ibang sisisihin siguro, and tatanggapin ko kung ano man, kung i-reject man siya ng body or hindi. So siguro ganon. So sige, ito pala yung aking skincare sa aking face, the SCD Peeling Skin Lotion. So mag-a-apply lang ako ng mabilisan lang habang kinikwento ko sa inyo regarding sa balakang ko. Balakang ko talaga. Anyways, meron pala akong video na papakita sa inyo. Last month lang tong pageant na ito. So, ayan, meron akong copy doon ng swimsuit. So, ayan, the question is, safe ba siya? Well, for me, siguro hindi din. Kasi tulad nga ng sabi ko sa inyo, hindi ko rin naman alam kung ano ba yung material na ginamit niya sa balakang ko during that time. So, ayan, mag-apply naman ako ng SCD Bleaching Lotion for my body whitening. So, going back dun sa story, siguro depende na lang din yan kung anong gamot yung ilalagay nila sa katawan ninyo. So much better siguro na alamin ninyo at wag na kayong tumulad sa amin. Pero so far all goods naman siya. Yun nga lang, nawala na si Doktora Nonet Lim. Sumalangit nawala siya nitong pandemic. So nagka-COVID siya. So wala na. Hindi ko na siya mai-advise sa inyo kung nasan man siya ngayon. So siguro may last piece of advice. Mag-research din muna kayo dun sa mga recent na gawa ngayon para at least magkaroon kayo ng idea kung magkano siya. Then check nyo rin yung feedback ng mga gawa niya. So before kayo magpa-undergo ng mga injectable or silicone or ayun, marami naman ang pagpipilian ngayon kung nakakaluwag-luwag yung transpat kung tawagin. By the way, maisingit ko na rin ang SCD products. Yung nagtatanong po dyan kung anong gamit ko for my face. This is the SCD Peeling Skin Lotion and then SCD Peeling Lotion for my face and SCD Bleaching Lotion for my body whitening. So hopefully, itry nyo rin mga product na to. Napakaganda niya sa skin, I swear. Makakatulong din to for another pampa-fresh natin. So yun lang mga ka-Diyos, and hopefully nakatulong ang video na to sa'yo, and have a great day. Bye-bye po!